Isa ka pa ring hayop! Jake! Wala tayong dapat pag-usapan. Anong wala? Tinangay mo ang babaeng papakasalan ko! Pakakasalan mo. Pero ayaw ka naman pakasalan. Mang Romy, wala akong kasalanan si Kuya... Si Jake. Napahiya ako! Ginawa ninyo akong... Tita Teresing. Si Kuya Jake ho. Tita Teresing. Kuya Jake? Hindi ho. Nasanay na ho kasi ako eh. Kapatid ng mami ko, Jake, si Tita Teresing. Maswerte kang bata ka. At meron pang natitirang lalaki sa mundong ito, gaya ni Jake. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi maililigtas sa malaking kahihiyan ng batang ito. Tita. Para ho sa akin, walang dapat ikahiya si Ara sa mga nangyari sa kanya nung dalaga pa siya. Sandali lang mga kaibigan. Sandali lang. Mga minamahal kong kababayan, mga kapitbahay, at iginagalang kong mga kamag-anak. Una, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat dahil sa nagaksaya kayo ng panahon upang makadalo dito sa munting salo-salo ng dalawang bagong kasal. Isang magaling na lalaki, ang aking manugang, si Jake Abelardo. Hindi sa tulad ni Henry Ortiz, na lumikha ng alingas-ngas at umapi sa aking anak. Siguro naman wala nang makapagsasabi na wala nang pag-asa ang isang katulad niya. Tama na yan! Matagal ko lang inintay ang oras na ito. Hayop ka! Romy! Isa ka pa ring hayop! Jake! Wala tayong dapat pag-usapan. Anong wala? Tinangay mo ang babaeng papakasalan ko! Pakakasalan mo. Pero ayaw ka naman pakasalan. Mang Romy, wala akong kasalanan si Kuya... Si Jake. Napahiya ako! Ginawa ninyo akong... Sambot na lang ako ng tira ng iba na palpak pa! Tayo na, Ara. Kung alam ko lang na ganito pala mangyayari sa'yo, Kuya Jake, hindi na sana ako sumama sa'yo noon. Nagsisisi ka? Kung sa bagay, sabi nga nila, lagi naman daw nasa huli ang pagsisisi. Ikaw, nagsisisi ka, no? Isipin mo, pati trabaho mo na peperwisyo. 2 linggo na tayo dito, ah. Mabuti pa siguro, bumalik na tayo sa Maynila, Kuya Jake. Sinabi ko na sa'yo, magsanay kang tawagin akong Jake. Wag Kuya Jake. Pag narinig ka ng daddy mo niyan, baka mabisto tayong nagkukunwari lang tayong mag-asawa. Kung alam lang nila, Kuya Oo. Jake. Jake, kung gusto mo, dito ka naman sa kama matulog. Ako naman dyan ngayong gabi. Okay na ako rito. Hiyang-hiya na ako sa'yo, Jake. Mula nung dumating tayo dito, dyan ka na lang lagi natutulog. Siguro hindi ka nakakapagpahinga ng mabuti, no? Sanay na ako, Ara. Isa pa, huling gabi na natin dito sa Cebu. Tomorrow night, tapos na ang ordeal ko. Ara? Hmm? Kunwari lang, Ara. Pag nagkita uli kayo ni Henry Ortiz, anong gagawin mo? Mahal mo pa ba siya? Siguro mabuti. Tapusin muna ninyo ang pagkain nyo bago kayo maglambingan. Sorry, ho. Ikaw naman kasi, Jake. Sabi mo, 1 week lang kayo sa Cebu. Naging 2 weeks. Tuloy na miss na kita. Hindi naman namin nakalain eh.
Oo, ang daddy ko kasi. Pinigilan niya kami ni Jake. Pinakilala niya si Jake sa lahat na yata ng relatives namin doon. Pagdating ng panahon, ikaw naman ang pakikilala ko sa mga relatives ko sa Pampanga at sa Tarlac. Kulang ang 1 buwan para sa amin ni Jake. Matagal pa yon. In the meantime, kailangang pag-usapan natin ang dapat gawin sa mga susunod na araw. O nga pala, mag-uumpisa ng mag-operate ang plastics factory sa January. Good! Pilar, doon ka muna sa kusina. Isa pa, hindi lamang naman ang tungkol sa negosyo ang gusto kong pag-usapan natin. Kung hindi, ang magiging arrangement ninyong tatlo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Jake? Arian? Ara? 2 taon ang hihintayin ninyo para kayo makakuha ng divorce at para naman si Arian at si Jake ay magpakasal. Sa loob ng panahong yan, nais kong humiling sa inyo para makaiwas tayo sa isang malaking eskandalo. Ara, kayo ni Jake ay kasal sa papel lamang. Pero kikilos kayo na parang tunay na mag-asawa sa harap ng tao. At Arian, hindi kayo magpapahalata ni Jake na kayo ay magnobyo. Jake? Yes, ma. Hindi po namin kakalimutan. Arian? Yes, ma'am. Wala kaming kaugnayan ni Jake. At ikaw, Ara? Opo, mag-asawa po kami ni Jake.